Magandang hapon po si Katuring. Ayan. At tayo po isang, ika nga tayo mapalad na binisita po ng isa nating kasamahan sa industriya. Bagamat eto nga, bago sa kanya itong Republic Act 11592. So nanibago siya. Nagtatanong siya si tatay. Siya po ay si Ruben Bumanlag. Ruben Bumanlag. Designer ng National Power Corporation. Ayan. So nakaka-proud, no? Namit natin ang isang talagang highly professional sa National Power Corporation. Ito ngayon gustong magpa-assist ni tatay how to engage sa ating LPG business, knowing na mas nauna naman talaga siya sa akin. Kaya lang, for some reason, may gusto siyang patunayan pa rin. At his age, may gusto pa rin siyang patunayan sa sarili niya. Kaya nabigla siya. Dahil alam mo naman si Katuring, advocate ng Republic Act 11592. So automatic, no? Tinanong natin siya kung meron ba siyang LTO. So medyo nanibago si tatay. Kaya ginaguide po natin siya na sinasabi po natin sa batas, kinakailangan po sa procedure, sa guidelines, dapat may lisensya to lisensya po ang ating katransaksyon. This is also a, what do you call this, a reminder and a warning sa mga dealer po na until now, for the sake of earning and profiting, nagbibigay pa rin sila at nag-entertain pa rin sila ng mga maliliit na outlet na wala naman talagang permit, everything wala. So nako-compromise yung pong intention ng 11592. Ang sabi ko nga kay tatay, maraming galit dito sa 11592. Na isa si congressman na kaibigan natin na sa media, ayan, sa tungkol sa pagpapatupad ng 11592, maraming nagagalit, dahil nga unang-unang dahilan is yung pagkabawas ng kita, dahil ang gusto ng karamihan na nakasanayan, kahit saan ka pwedeng magpakarga nung brand na tangke mo. Imaginein mo yung Petron, ang gusto ng mga illegalista, kahit anong brand yan, dapat kung saan ko gustong ipakarga yan, ako ang masusunod. So, ayaw niyang pakontrol doon. Si Petro, ayaw niyang pakontrol kay Petron. Diba? Parang unjust enrichment. You're using their tongue na hindi mo naman, wala namang pakinabang sa si Petron. So, isa yan sa sinasabi ko kay tatay na dahilan kung bakit lumabas ng 11592 para may sense of accountability. Imagine mo, Petron nga yung gamit ni tatay. Ang problema naman, hindi naman talaga si Petron ang nagsusupply. Or, yung outlet na nagsusupply sa kanya, hindi naman galing kay Petron. So, yung fair play principle, yung di ba tayo, no? Yun po. So, si tatay, lumalapit nga si tatay sa akin at gusto niyang buhayin yung kanyang maliit na negosyo dahil retired na po siya, although gusto niyang i-prove makatulong sa tao kasi sa mga kapitbahay lang. Okay, so pag-uusapan namin kung ano ang pwede naming arrangement diyan. Ayan, pero not to the point na i-abuse natin yung 11592. Ang ibig sabihin niyan, aalalayan natin si tatay paano ang proseso at para kahit papaano walang kakaba-kaba and no one can question yung kanyang pagbebenta ron. Kasi nga, si tatay bilang NPC employee, retired. Siguro naman tayo, mataas po ang yung pagkilala sa safety. Yes. Actually, safety sa mechanical engineer yan. Diba? Yan. Sa power plant. So, yung pong paninda natin, may kaakibat na safety issue. Diba tayo, no? Ayan. Kaya nga pinili ko itong sulig. Yung pag tinanggal mo yan, automatic close. Yan, Hindi katulad yung diras. Pag tinanggal mo yung regulator at di mo sinasara yun, pag hindi mo nasarado maigi,
Ayun. Yan, automatic yan. Diba? Tay, ano ba ang ano nyo dyan sa sulay na yan? Kasi minsan, pag tinanggal mo na yung, o kaya, pag kinabit mo yung regulator, may sumisingaw doon sa kanyang ano, sa kanyang on-off na regulator. Doon sa ganon. Kailangan palitan mo. Ayun ha, mga patangke. Kailangan palitan mo. Palitan. Kasi that is SOP yan. Kaysa makasunog ka. Opo. Diba? Yan ang maganda yung ganon. Na hindi yung sisingaw. Kundi doon pa lang makikita mo na there is already something wrong with the regulator. Si tatay, milyonaryo to. Dito sa isang malaking subdivision. Pero ino-orient ko po siya tungkol po dun sa advent ng... Actually, may full implementation na po itong Republic Act 11592. Pagkain ko nga ito. Yan, ino-orient po natin. So sa mga kasama nating tangkero, wag po tayong maramot. At wag nangingibabaw agad yung emosyon natin, yung pagkabuisit natin sa 11592. Wag agad yun ang uunahin natin. Sa halip, motivate natin na lahat ay must be compliant. Kung hindi man sila compliant for now, naiintindihan natin because it's not easy to comply yung mga documentary requirements. Sa safety yan At hindi na sana yung makasamahan namin tayo na alam mo yun, di ba, tangkero. Trabahong ano yan eh. Bruskuhan, mga trabahong mga ano lang yan eh. Ngayon, marami na po kasing hinahanap annual report. No, makalpas ka ti makatawin, annual report mo. So, kakatapos lang po namin na mag-submit ng annual report. Okay. Ayan. So, ayan, tay, kung may mga tanong ka pa, just in case, di tawag lang po kayo sa akin. Sige, kuha ko lang ng isang, Ng sulay. Sige po. Ayan, nakabenta pa tayo, ha? Total, pick up naman. Sige po, walang problema, ha? Okay. Ayan, magandang hapon and mabuhay po tayong lahat. Thank you very much. Ayan, sige po. Galing ako sa NFE. Galing sa National Power Corporation. I have been with the design group. Mechanical engineer po si Boss Ruben, Tata Ruben. Tayo naman ay dating guarding, dating gwardiya. Hindi lang dahil ba, huwag mo mababasta yun. Hindi ko man, kaya dating gwardiya, sabi ko nga may yabang nga parang mas nayabangan ko pa nga yung engineer dating gwardiya. By profession po, teacher naman tayo. Nung araw. Sige, magandang hapon at mabuhay po tayong mga tatay.